Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Buong puwersang nakatutok ang GMA Integrated News kina Pastor Apollo Kibuloy at Alice Guo na nasa iisang compound sa Camp Crame ngayon. Kanina ginisa ng Senado sa unang pagkakataon matapos magbalik bansa si Guo, habang si Kibuloy iniharap sa media bagamat nakatakip ang mukha. At live nga tayo rito sa PNP Custodial Center sa Campo Crame sa Quezon City, kung saan ibinilik na si Guo bago mag alas 4 ng hapon mula po sa Senado. Sa pinakauling impormasyon na ating natanggap, narito na rin si Pastor Apollo C. Kibuloy matapos siyang iharap sa media kanina. Ang detalye kaugnay sa pagkakahuli kay Kibuloy, iaatid sa atin live mula rin dito ni June Veneracion. June! Sumuko dahil wala nang mapupuntahan. Yan ay ang dahilan ng sinasabi ng DILG at PNP, kaya bumagsak sa kamay ng gobyerno si Pastor Apollo Kibuloy at kanyang mga kasamahan. Lahat sila ay kinulong dito sa PNP Custodial Center. Balot na balot ang katawan pati muka nang ipresenta sa Camp Crame. Ang nakakap umanong ito na may markang agila ay si Pastor Apollo Kibuloy ayon sa PNP. Nakatakip din ang mukha ng mga kapwa niya akusado at KOJC members na hawak din ng gobyerno na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Simanes. Bago nito, isinailalim din sila sa booking procedure. Binasahan din sila ng Miranda rights. You have the right to remain silent, and any statement you make may be used for or against you in the court of law in the Philippines. You have the right to have a... Pero ang kuha sa kanila sa prosesong ito, binlur ng PNP bago ipinamahagi sa media. Binlur din maging ang kanilang mga mugshot. Nakakulong sila ngayon sa PNP Custodial Center. Git ng Interior Department na corner si Kibuloy sa loob ng KOJC compound, kaya napilitang sumuko. For me, it makes no difference kung sumuko ka man, no? Kasi yun na yun eh. Practically, napaligiran ka na eh. Biyernes nung nakarang linggo na makatanggap ang PNP ng tip na nagtatago sa loob ng ACQ College of Ministry si Kibuloy. 1,000 staff at SWAT ang naatasang palibutan ng lugar para matiyak na walang makakalabas. 1:00 ng hapon kahapon, ikinasa ang final assault na inilatag ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. Seryoso talaga si Nick Torre III. Sabi ko, Nick, ito lang to make sure kung mayroong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Pero may mga surrender feelers kaya naantala ang paglusob. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. Ang gusto umano ng kampo ni Kibuloy ay sumuko at maisakay sa eroplano papuntang Manila. 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So nakarinig naman ako ng tawag, sandali lang, paghintay lang. At tinatapos na lang. Walang eroplano, wala akong nakikitang eroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang eroplano maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko alas 3:15. Naiwasan umano ang pagdanak ng dugo nang dumating na sa Davao ang C-130 plane ng Air Force. Lumabas ng pinagtataguan sina Kibuloy sakay ng convoy na nagbiyahe sa kanila para isakay sa C-130. Kaya kalokohan, sabi ni Abalos, ang pinapakalat na impormasyong sa labas ng KOJC compound na sumuko si Kibuloy. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing hindi siya magpapahuli, hindi ba? Ang gusto ngayon ng DILG ay imbestigahan at panagutin ang mga nagkanlong kay Kibuloy. Handa rin umano si Abalos na harapin ang mga reklamong isinampa sa kanya at sa PNP chief kaugnay ng operasyon sa KOJC compound. Kabilang ang reklamong malicious mischief na isinampa ni dating Pangulong Duterte na siyang administrator ng KOJC.
Emil, matatanda ang may 10 milyong pisong pabuya na inaalok yung mga kaibigan ng Secretary Benhur Abalos para sa ikadarkip ni Pastor Apollo Kibuloy. At ngayong nangyari na nga yan, sabi niya, ay ipapaubayan na lang niya sa PNP at sa mga nag-aalok kung ano ang gagawin sa nasabing pabuya. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Nanindigan din ang Pangulo na arestado ang turing kay Pastor Apollo Kibuloy, lalo't ilang araw siyang hinabol bago na-corner. Dahil may extradition treaty ang Pilipinas at Amerika kung saan may mga kaso ang pastor. Natanong ang Pangulo kung ipapadala ba ang pastor doon. Ang tugon niya sa pagtutok ni Mariz Umali. Isa sa mga kondisyon noon ng puganteng religious leader at founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy para siya'y sumuko raw sa mga otoridad ay huwag siyang isuko sa Amerika. Bukod kasi sa mga kaso niya sa Pilipinas, kabilang ang paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Wanted din siya ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika. Para ito sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children. Sex trafficking by force, fraud and coercion, pati na sa conspiracy at bulk cash smuggling. Ngayong hawak na siya ng mga otoridad, ang tanong, pahihintulutan ba ng pamahalaang ma-extradite siya sa Amerika gayong may umiiral na extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa? Well, the extradition request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now, locally, still have to be done. Because we have, what has been done is that we have implemented and enforced an arrest warrant that was issued by the court. For the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Ngayon na ipatupad na ang arrest order ng Korte kay Pastor Kibuloy, ay nasa kamay na raw ng hudikatura ang susunod niyang kaharapin. Siniguro naman ng Pangulong mapoprotektahan ang kaniyang mga karapatan, sabay giit na walang special treatment na ibibigay sa kanya. Hindi naman maaari na yung fugitive ang nagsasabi kung ano yung mga kondisyon na sa pag-aresto sa kanya. Kaya't walang nangyari doon. Ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio iginigiit na sumuko ang kanyang kliyente. Pero kung si Pangulong Marcos ang tatanungin, sumuko nga ba o naaresto si Kibuloy? Hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng husto. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Desidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila, etong last time, sinabi ko pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na ninyo siya. And that's exactly what they did. Paliwanag ng Pangulo, hiniling daw ni Pastor Kibuloy ang presensya ng Armed Forces of the Philippines sa kanya raw paglantad sa mga otoridad. Pero paliwanag ng Pangulo, pandagdag puwersa lang ang AFP pero PNP pa rin ang nanguna sa operasyon. Sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa pulis. So, fine. Yun ang ginawa namin. But let's be very clear. This was a police-led operation. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. So, to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. House arrest naman ang isa sa mga hihilingin ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa korte. Kung hindi, gusto nilang mapunta sa AFP ang kustodiya sa pastor. Alamin kung bakit sa pagtutok ni Oscar Oida. Matapos dalawin umano si Pastor Apollo Kibuloy sa PNP Custodial Center, inanunsyo ng kanyang abogado ang planong hilingin sa korte na alisin doon ang religious leader. We filed a motion for the transfer of his custody to the AFP, citing among other grounds security reasons, and we are hoping that the court would grant the same, or at the very least a
house arrest, knowing that he is already 74 years old. He has a health condition. Nang tanungin kung anong klaseng banta sa seguridad ng tinutukoy, He was very active in his advocacy against the NPAs, and he was actively supporting the NTF-ELCAC, no, and he feels that the same should be considered. patuloy ring iginiit ng kampo ng pastor na sumuko at hindi inaresto si Kibuloy kahit ipinundo ng gobyerno na na-corner na siya bago sumama sa mga otoridad. An arrest is only made when there is an actual restraint of the person to be arrested. In this case, there was no actual restraint. As a matter of fact, when the person who received his custody, his person, did not even know as to his exact location when the custody happened. Factor nun, whether it was defined as an arrest. Well, you know, he is charged with a capital offense. So a mitigating circumstance may not factor much. But he is also facing other cases which are not capital offenses, and it may have a weight also. Sumuko umano ang pastor dahil sa awa sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. He decided to make the ultimate sacrifice of surrendering para matapos na po yung sufferings ng kanyang mga miyembro. Handa rin umano ang abogado ng pastor na sumailalim sa posibleng investigasyon sa gitna ng aligasyong alam niya mulat sa pool kung nasaan ang pastor. That is his option. No? We do not stop him because I am not afraid of it. He can do that because he is now in power. And that is within his prerogative. And I know that I would be absolved and my lawyers would likewise be absolved. Git niya, kahapon niya na lamang bumalik sa loob ng KOJC compound ang pastor. He had to meet his leaders again. That is why on September 8, there was already a decision that he will surrender. And on September 8 in the morning, I was informed about it. And in front of the ISAF officers and the PNP, the decision was made. Prior to September 7, wala siya sa compound. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya bratinela o spoiled brat kasunod ng mapuna sa inasal niya sa pagdinig ng Kamara tungkol sa 2025 budget ng kanyang opisina. At nakatutok si Marisol Abduraman. The budget briefing is... She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Ganyan ipinaliwanag ng Vice Presidente kung bakit iisang tugon niya sa minsang pag-usisa ng Kamara sa bahagi ng kanyang confidential fund noong 2022. I will forgo the opportunity to defend the OVP budget proposal of fiscal year 2025 by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Napuna tuloy ng ilang kongresista ang kanyang inasal. Alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Lumaki umano siyang mga ordinaryong tao ang kaibigan at kasama sa isang ordinaryong environment. Tingin ng bise, di lang sanay ang mga mambabatas na hindi nila makuha yung gusto nila. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Sanay rin umano siyang sumagot sa mga tanong tulad sa mga media ambush interviews. Pero naniniwala umano siyang may kapangyarihan ang Kongreso na busisiin ang budget ng mga ahensya kabilang na ang kanyang opisina. Nakalagay yan sa ating saligang batas na ang Kongreso natin ang merong power of the purse. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko, i-forgo namin yung question and answer na parte ng budget hearing. Paliwanag niya sa paulit-ulit na sagot, ginagamit umano kasi ng ilan ang budget hearing. Para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. At pangalawa, kasi ang budget
ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. May paliwanag naman daw sa websites at social media accounts ng OVP kung para saan ang hinihinging budget. Bukas nakatakdang ipagpatuloy ng House of Representatives ang pagdinig para sa proposed 2025 budget ng OVP. Pero hindi pa masabi sa ngayon ng OVP kung dadalo ang pangalawang Pangulo. Kung ang budget ng OVP nakabinbin pa, inaprubahan naman ngayong araw ng House Budget Appropriation Committee ang budget ng Office of the President. Sa kabila ng pagtuto ng Makabayan Block na agad ipasa ang budget para sana mausisa pa. Mahigit 10 kalahating bilyong piso ang inilaan sa opisina ng Pangulo, bahagyang mas mababa sa 2024 budget nito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Tiniyak ng Justice Department na walang halong politika ang pagpapaharap kay Pastor Apollo C. Quiboloy sa mga kaso niya sa Pilipinas, sabay giit na pagkatapos niyan ay saka lamang tatalakayin ang posibleng paghingi ng Amerika kay Quiboloy. Nakatutok si Salima Refran. You have the right to remain silent. Ngayong hawak na ng mga otoridad si Pastor Apollo Quiboloy, naghahanda na ang Justice Department sakaling hingin siya ng Amerika. We expect the U.S. to file an extradition request very soon. We have a treaty with the U.S. and it's part of the law of the land. We will have to play it out well. Naharap sa sexual trafficking of minors, fraud, conspiracy, bulk cash smuggling at money laundering sa Amerika ang leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Habang may mga kaso na siyang qualified human trafficking, child abuse at sexual abuse dito sa Pilipinas. Kapwa naglabas na rin ng freeze orders ang Pilipinas at Amerika sa mga bank account, properties at iba pang ari-arian ni Quiboloy. Ang kaso sa Amerika at kaso rito, halos pareho lang ang mga binitawan ng iba't ibang klaseng testigo. Iba-ibang buhay niyan, pero isang reklamo nila. Tiniyak ng Justice Secretary na walang halong politika ang pagpapaharap kay Quiboloy sa justice system ng Pilipinas. Pagkatapos ay sakalang tatalakayin ang posibleng paghihi sa kanya ng Amerika. Hindi dapat question. Nakaangkla ang kaso sa Pilipinas sa reklamo ni alias Amanda, ang menor de edad na dinala umano mula Pasig papuntang Davao City na pinagsamantalahan ni Quiboloy. Masaya man sa kanyang pagkakaaresto, patuloy umano siyang hinaharas online ayon sa kanyang abogado. Dagdag nito, mailap man, tila mahahamol na ang hustisya at naghahanda na sila sa pagharap kay Quiboloy at iba pang kapwa-akusado sa korte. Pinag-aaralang ilagay siya sa Witness Protection Program ng Justice Department. Iginatuwa rin ng mga biktima at dating workers ng KOJC sa Amerika ang pagkakaaresto kay Quiboloy at iba pang akusado. Pero may habol silang panawagan. I-rescue po sana ng ating mga PNP, yung mga nandoon pa sa loob ng quarters ni Quiboloy, lalong-lalo na yung mga minors. November 10, 2021, nang ilabas ng isang korte sa Amerika ang warrant of arrest laban kay Quiboloy para sa kasong may kinalaman sa sex trafficking, conspiracy at cash smuggling. Matapos ang 8 araw ay isinapubliko ang sakdal laban kay Quiboloy at iba pang akusadong miyembro ng KOJC. February 2022, inilabas na ng FBI ang wanted poster ni Quiboloy. Habang Marso ngayong taon naman, iniutos ng isang hukom sa California na isapubliko ang mga arrest warrant. Sa parehong buwan din nag-umpisa ang legal proceedings ng Davao City Prosecutor's Office para sa mga kasong sexual at child abuse ni Quiboloy, pati ang paghahain ng kasong qualified human trafficking sa isang korte sa Pasig. April 1 nang ilabas ng korte sa Davao ang arrest warrant laban kay Quiboloy para sa kasong sexual at child abuse. April 11 naman, inisyu ng Pasig RTC ang arrest order para sa qualified human trafficking case. Mayo naman, inilipat sa Quezon City RTC lahat ng kasong hinaharap ni Quiboloy sa Davao RTC alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Nitong Agosto naman, ipina-freeze ng Court of Appeals ang mga bank account, property, mga sasakyan at isang aircraft ni Quiboloy. Pinalawig ang utos na yan ng 6 na buwan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Kanina rin po ay naibalik na sa mga korte ang mga warrant para kay Pastor Apollo Quiboloy. Kabilang na po ang sa Pasig RTC Branch 159. Patay sa tadtad ng bala ang isang lalaking intelligence officer ng Philippine Navy. Nakilala ang biktima batay sa plate number ng sasakyan kung saan siya natagpuan nitong Biyernes.
Isa itong private vehicle na ginagamit sa intelligence operations ng Navy. Duguan ang likod ng biktima pero sasailalim pa rin sa autopsy para matiyak kung ano ang kanyang ikinamatay. Ayon sa pulisya, posibleng sa ibang lugar pinatay ang biktima. Batay naman sa nakuha nilang CCTV. Madaling araw pa noong Huwebes, iniwan na ang sasakyan sa gilid ng highway. Sabado naman ang arestuhin sa follow-up operation ng dalawang suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Nerdal moment sa pagdiriwang ng Calaca Cityhood Anniversary sa Batangas dahil puno ng performances at masasayang palaro ang Sparkle Stars sa Kapuso Fiesta kahit maulan. Yan ang report ni Diane Loceliano. Hindi napigilan ng malakas na buhos ng ulan ang masayang selebrasyon ng second Calaca Cityhood Anniversary ng Calaca City sa Batangas. Mas pinakulay pa ni All Out Sunday singer John Rex ang pagdiriwang sa kanyang mga handog na awitin. Gayon din si The Clash Season 4 Grand Champion at Queendom Diva Marian Osabel. Mas todo pa ang hiyawan sa isinagawang Kapuso Fiesta. Present ang Team Prinsesa ng City Jail Stars, Radson Flores. At Will Ashley na nagpakilig ng Kalakazens. Sinalubong din ng malakas na hiyawan ang paglabas ni Shining Inheritance star Paul Salas. Michael Sager at Roxy Smith na nakipag-selfie pa sa fans. Game na game namang nakipagsabayan ng fans sa pag-awit ni Aras San Agustin. Katatawa na naman, hatid ng Batanggenyo at TikTok Clock host na si Jason Gainsa at Herling Budol. Nagpa-games din sila para sa mga Batanggenyo. Sobrang happy ng heart namin kasi sobrang welcoming ng mga tao dito sa Calacay. Sobrang saya po kahit na mabagyo, mainit po yung pagtanggap sa amin. Grabe, nag-enjoy kami and we wish to come back. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Diane Loceliano. Nakatutok 24 oras. Tipid na tipid at ingat na ingat sa pagbibigay ng impormasyon si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa kanyang muling pagharap sa pagdinig ng Senado ukol sa operasyon ng mga pogo sa bansa. Pero matapos ang mahabang usapan, ang pangalan ng isa sa mga umunoy tumulong sa kanya para makalabas ng bansa pribadong ibinigay ni Guo sa mga senador na napikon na sa kanyang paulit-ulit na pag-iwas sa pagsagot sa kanilang mga tanong. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Naka-bulletproof vest at helmet at napaliligiran ng mga babaeng pulis si dismissed Banban Mayor Alice Guo nang dumating kaninang umaga para dumalo sa pagdinig ng Senado ukol sa pogo operation sa bansa. Ngayon lang muling humarap sa Senado si Guo na naaresto noong nakaraang linggo matapos magtago ng mahigit buwan sa Malaysia, Singapore at Indonesia. Ang unang tanong tungkol sa kanyang pagkatao. For your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple, fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao? No? Madam Chair, ako po si Alice Guo. Well, napatunayan na po namin na hindi kayo si Alice Guo.
kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. Ipinakita din kay Guo ang alien fingerprint card ni Guo Huaping na Chinese national at ang fingerprint ni Alice mula sa biometric printout ng NBI. Ito ang pinagbasehan ng NBI sa pagsasabing isang tao lang sila. Is that your signature, Alice? Doon sa under po ng picture po, signature ko po yun, pero hindi ko po alam paano nangyari po yun. Paano hindi mo alam paano nangyari yun? Hindi ko po talaga alam, Sen. Marami sa tanong ng mga senador ang hindi sinagot ni Guo. Paulit-ulit niyang in-invoke ang kanyang right against self-incrimination o hindi pagsagot sa tanong kung ikapapahamak niya. Sabi ni Alice, may mga kaso na raw kasing nakasampa sa kanya. Idinahilan din niya na may banta umano sa buhay niya ang mga taong hindi niya pinangalanan, kaya hindi niya masagot ang ibang tanong. Sen, andito po ako, safe na safe po ako, alam ko po yun. Pero pagkatapos po ng session, paano po ako, yun lang, doon po ako nag-worry. Kaya ang mga senador nainis. That answer is unacceptable. It is unacceptable, Senator Sen Joel. Pero parang dinadamay niya yung buong committee sa kanyang safety pag ganun. Malay namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Miss Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Nito na lamang na aresto ka na at ipinalat dito. Kaya muling na-cite in contempt si Alice. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. Kaugnay naman sa pag-alis niya sa bansa nung pinaghahanap siya ng mga otoridad, sinabi ni Alice na sa dagat sila dumaan nina Sheila at Wesley Guo papuntang Malaysia. Umalis daw sila sa Maynila sakay ng isang yate, lumipat sa barko at naglayag ng may 4 na araw, tsaka lumipat sa mas maliit na bangka patungong Malaysia. Isang dayuhang babae raw mula sa Asia ang kasama nila sa biyahe. Wala na rin daw silang dalang cellphone noon. Hindi kayo lumalabas dun sa deck ng barko? Hindi po. Hindi ba claustrophobic yan? Actually, nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang, kung pwede lang matras, atras na rin ako nun. Nakakatakot. Bakit ka aatras sana? Parang nakakatakot po talaga. Ano yung inaatrasan mo sana? Gusto ko na pong umuwi, gusto ko na bumalik. So, ba't hindi mo ginawa? Yung nga po nagkamali din po ako talaga dun. Walang tulong ang mga Pilipino? Wala pong tumulong, wala pong nakatulong po na Filipino po, Sen. Nang tanungin kung sino ang may-ari ng yate na kanilang sinakyan at kung sino ang tumulong sa kanya para ayusin ang pagsakay niya rito, pahirapan sa pagbigay ng detalye si Guo. Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin pero hindi ko po masabi po sa public po. Isulat mo sa papel. Isulat mo sa papel. Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Opo, Write it on the natatakot paper. po kasi ako. Miss Alice, nauubos na yung pasensya namin dito. Sana po maintindihan nyo rin po Isulat ako nyo. na natatakot po ako talaga. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sa huli, isinulat din ni Guo sa papel ang pangalang hinihingi ng mga senador. Hindi inilahad ng mga senador ang pangalan pero may pahiwatig kung sino siya. Itong taong sinulat mo, holder ng 5 passport to. Based from the information I received, he's now in Taiwan. Why did he or she felicitate your escape from the country kung pinagsalitaan mo siya na masama? Yun lang naman eh. Bakit siya Siguro nag-facilitate? po dahil isa na rin na sa tingin ko lang po, no, baka nagigilty na rin po siya. Nagigilty saan? Sana nangyayari po ngayon sa akin. Tumakas ka ba o itinakas ka? Siya po nag-initiate po, pero along the So way po, itinakas ka niya? along the way po, hindi po kami magkasama. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito? Amo mo ito? Itong tao na ito? Sen, wala po akong amo.
Okay. So, Ikaw ang big boss ng lahat ng Pogo sa Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras.